Matapos ang 2 season simula nang tulungan niya ang Denver Nuggets sa kanilang kauna-unahang NBA Championship, muling nagbabalik si Bruce Brown sa Mile High City sa pamamagitan ng 1-year deal. Mula Indiana, Toronto hanggang Pelicans, hindi na muling naabot ni Brown ang tagumpay na tinamasa niya sa Denver. Sa kanyang pagbabalik, tiyak na lalakas ang depensa, hustle at bench depth ng Nuggets. Ibig sabihin ba nito'y lalaki muli ang tsansa nilang makabalik sa finals? Posible. Samantala, tuluyan nang na-trade si Cameron Johnson patungong Denver kapalit ni Michael Porter Jr. at isang 2032 first-round pick. Matagal nang nababalita ang interest ng ibang teams kay Cam Johnson at ngayon ay napunta na siya sa koponang mas bagay sa kanyang estilo. Mas consistent siyang shooter at may better off-ball movement kaysa kay MPJ na nitong nakaraang season ay nag-struggle at nagtamu pa ng injury sa playoffs. Para naman sa Brooklyn, isa itong high upside gamble kung saan umaasa silang maabot ni Michael Porter Jr. ang kanyang full potential. Sa kabilang banda, solid pickup si Ty Jerome para sa Memphis Grizzlies, lalo na ngayong na-trade na si Desmond Bane na dating katuwang ni Ja Morant sa backcourt. Kahit tahimik ang laro ni Jerome, naging epektibo siya sa Cavaliers noong nakaraang season bilang maaasahang ball handler at floor spacer. Swak siya bilang stabilizing presence sa second unit at posibleng maging mas malaking bahagi ng rotation ng Memphis. Samantala, nakahanap na ang Dallas Mavericks ng pansamantalang pamalit kay Kyrie Irving habang nagpapagaling pa ito mula sa injury. Ito ay si D'Angelo Russell na pumirma ng 2-year, $13 million deal. Isang one-time all-star na kilala sa kanyang shooting at pick-and-roll game. Magandang value ito para sa Mavs. Ang kagandahan pa rito, naging teammates na noon sina Russell at Anthony Davis sa Lakers, kaya may existing chemistry na sila na maaaring magamit sa bagong sistema ng Dallas. Sa kabilang banda, unang galaw ng Los Angeles Lakers sa free agency ang pagpirma kay Jake LaRavia sa isang 2-year, $12 million deal. Mula Sacramento, isang batang forward na may taas, shooting potential at defensive upside. Sa ilalim ng bagong system ni Coach JJ Redick, bagay si LaRavia bilang 3-and-D player na kayang magbigay ng spark off the bench. Bukod pa rito, pasok din ito sa salary range ng Lakers na naghahanap ng mga batang role players na may maaasahang upside. Samantala, matapos ang kalahating season sa Lakers mula sa isang mid-season trade, tuluyan nang umalis si Dorian Finney-Smith at lumipat sa Houston Rockets. Dito ay makakasama niya si Kevin Durant at ang mga batang players ng Rockets. Si DFS ay isang versatile defender at spot-up shooter na maaaring magbigay ng leadership at stability sa batang core ng Rockets. Sa 4-year, $53 million deal, maraming nakikitang sakto lang ang presyo base sa kanyang experience at contribution sa depensa. Sa kabilang banda, kahit hindi naging eligible sa Supermax contract matapos hindi mapasama sa All-NBA team, nakakuha pa rin si Jaren Jackson Jr. ng 5-year, $240 million extension mula sa Memphis Grizzlies. Isang malinaw na pahayag ito ng kumpiyansa ng team sa dating Defensive Player of the Year. Kahit may ilang issue sa injuries at inconsistency sa opensa, nananatiling elite rim protector at reliable floor spacer si Jaren na mahalaga sa identity ng Grizzlies moving forward. Samantala, nakuha ng Detroit Pistons si Caris LeVert sa isang 2-year, $29 million deal. Isang scoring wing na may kakayahang lumikha ng sariling tira, magdadagdag si LeVert ng firepower sa Pistons na nangangailangan ng veteran presence. Kahit may ilang injury concerns sa mga nakaraang taon, kapag healthy, kaya niyang mag-deliver ng 15 to 20 points per game at tumulong sa playmaking ng koponan. Sa kabilang banda, muling nagbabalik si Clint Capela sa Houston Rockets matapos pumirma ng 3-year, $21.5 million contract. Isang veteranong sentro na kilala sa kanyang rim protection at pick-and-roll finishing, siguradong makakatulong si Capela sa interior defense ng Rockets. Nako, Lakers na unahan pa dito, marami ang umaasang siya sana ang perfect fit bilang rebounder sa tabi ni LeBron at Luka. Sayang para sa Lakers pero panalo ang Houston. Samantala, pumirma ng 4-year, $41 million deal si Luke Kornet sa San Antonio Spurs. Kahit hindi flashy ang pangalan, si Kornet ay isang stretch big na kayang tumira mula sa labas at magbigay ng spacing para kay Victor Wembanyama. Sa sistema ng Spurs, maaaring umangat ang role ni Kornet bilang floor spacing center na maaaring gamitin off the bench o bilang situational starter. Sa kabilang banda, nakuha naman ng Sacramento Kings si Dennis Schroeder sa isang 1-year deal. Ito na ang kanyang ika-10 NBA team pero hindi pa rin nawawala ang bilis at pagiging pesky defender ni Schroeder. Kaya solid ang nakuha ng Sacramento bilang pansamantalang pamalit kay De'Aaron Fox na na-trade na sa Spurs noong nakaraang trade deadline. Sa laki ng experience ni Schroeder, inaasahang makakatulong siya sa ball movement at perimeter pressure ng Kings. Samantala, tuluyan nang nagpaalam si Kevon Looney sa Golden State Warriors matapos ang ilang taon ng pananatili sa Bay Area. Pumirma siya ng 2-year, $16 million deal sa New Orleans Pelicans. Si Looney ay isa sa mga pinaka-consistent at underappreciated big man ng Warriors dynasty. Tumulong siyang manalo ng 3 championships kasama sina Steph Curry at Draymond Green. Maraming fans ang siguradong mamimiss ang hustle at offensive rebounding niya sa Golden State. Kayo mga idol, grabe ang init ng free agency ngayong taon. Sunod-sunod ang mga trades at signings na pwedeng makapagpabago ng landscape ng liga. Sino ang tingin nyo ang tunay na panalo? May naunahan ba ang team nyo? At may aabangan ba tayong susunod na blockbuster move? Abang-abang lang at kita-kits sa susunod na update.